maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi,
mas pinalakas at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Yeah. You got the healing that I want. Oy, ang nagbe-birthday din pala ngayon, bukod kay Miss Jaika Dalupan, kumbatsero. Sino? Ay yung si Jay Ambrosio. Bok Jay Ambrosio. Wala ba tayong libreng business taxes? Business permit dyan sa Quezon City Government. At saka si George Royeca ng Angkas. Sir George. Mate George, happy birthday. Happy birthday at magandang morning din kay Tatay Bonnie Aporo. Kumbatsero, binanggit mo yung nabanggit mo kanina yung pag-iisahin na lang yung LRT 1 saka MRT 3. Palagay ko maganda yun. Di ba parang gusto na raw umatras ng MVP group dyan? Doon sa pagpapatakbo. LRT 1 at nalulugi yata sila eh. Sige po, ibigay nyo na po sa iba kung medyo nahihirapan po kayo. Sigurado naman maraming gustong... yan ang pinakaunang LRT natin di ba? 1984, kumbatsero. Yung LRT 1 ni Madam. Ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Napakaganda po nung at sana magawa ng kahit na hindi pa gaano tapos yung common station, maidugtong na kagad dyan sa Trinoma. Napakatagal na niyan. Tagal na. Hindi ko alam kung... Ay, sus Mariano ka. Hindi ko alam kung ano ba problema dyan.
Yung mga mula po dyan sa FPJ station. Yun lang. Yung FPJ station, papunta lang dun sa Trinoma. Tapos na boxing. Ilang hakbang na lang yan. Oo, napakadami na pong masosolve na problema niyan. Sabi nga natin, kung kahit na hindi pa tapos yung station, kahit na meron lang safe na lugar na madadaanan ng mga tao na hindi na kailangan bumaba ng kalsada ng EDSA para lang lumipat ng istasyon. Yun lang, sa gilid lang nung gawan lang nila ng barandilya doon na maayos para makatawid na, makalipat sa MRT. Lapit yung nakasakay sa LRT. Lapit na nun, sa totoo lang. Lapit na lang nun. Sobrang lapit na po niyan. Imagine niyo kung pupunta po kayo ng sample lang po ito kung pupunta po kayo ng Buendia. Buendia doon sa kabila. Buendia station ng LRT. Doon sa kabila. Doon sa kabilang side. Nandito ka sa EDSA. Ang dali-dali na ngayon, dinudugtong-dugtong mo na 'yon. Lilipat ka ng tren, lilipat ka ng LRT. Ngayon, pag uuwi ka na, dito ka naman dadaan sa kabila. Kabila naman. Gusto mo magpunta ng Trinoma mula doon sa Buendia, ikot ka ng ganun. Napakagandang pagdugtungin po niyan. Naalala ko tuloy yung bagong batas tungkol sa right of way kung Bachero Pinoproblema po kasi ngayon ng gobyerno yung right of way. Halimbawa, meron pong government project. Kailangan pong gamitin ang isang property para po sa government project. Hindi ba ang gobyerno may tinatawag na power of eminent domain? Ayan, Ngayon, aayaw po yung may-ari ng lupa. Kahit na meron ganung kapangyarihan ng gobyerno, so magdedemandahan. Ang tagal lang aabutin yan. Ang tagal po ng demandahan. Meron po, hindi ko lang hawak kung Bachero yung batas. Mukhang lumilitaw ngayon sa batas na kung halimbawa gusto ng gobyerno bilhin niyang property mo, bayaran ko na yan. Sa halagang ayon sa zonal valuation. Okay. Di ba ang zonal valuation ay BIR ang nagtatakda niyan. Sabi nung may-ari, hindi ako papayag. Ba't naman ako papayag? Zonal valuation, halimbawa 100,000 per square meter mo babayaran sa akin, yan ang zonal valuation. Yung kapitbahay ko yung kapitbahay ko, ang market value nito, 200,000 Doble. Ba't ako papayag? Magkaiba talaga Magkaiba yung zonal value sa market. Market value. Sa market value. Ngayon, magdedemandahan, aabot na ng katakot-takot na taon, hindi na po matutuloy yung proyekto, maaantala, lalaki na ang gastos ng gobyerno hindi ba tataas ang materyales, etc. Ngayon po, sa bagong batas, parang ganito ang magiging system po, mga kababayan. Habang nagdedemandahan sila, ay ilalagay na sa isang escrow account yung presyo na alok ng gobyerno. Halimbawa, 100,000 per square meter. Idideposito ko na to sa isang escrow account habang nagdedemandahan tayo. At habang nagdedemandahan tayo, gagawin na namin yung proyekto. Uumpisahan sa ayaw at sa gusto. At may-ari. Dahil naka-escrow account na yung 100,000. At kung sakali dumating ang araw na magdesisyon yung husgado na pinaboran yung may-ari ng property at sabi nung husgado, 200,000 talaga yan. Nagawa na yung proyekto, magbabayad na lang ng additional yung gobyerno doon po sa may-ari ng property. Pero ang dulo, tanggal pa rin at tuloy yung proyekto. At nagawa na yung proyekto, natanggal na po yung kung ano man yung sagabal doon. At least, mukhang meron na pong ganyang bagong batas sa right of way. Sana po ay masolve na po yung naaantala. Halimbawa yung MRT7 lang kung Bachero. Isa rin yan. Napakagandang proyekto, pero bakit po naantala? Right of way pa din. Pero hindi naman natin sinasabing abusuhin ng gobyerno yan, kaliwat kanan, kung kailan lang nila maibigan yung isang proyekto, aagawin nila para hindi po. Meron pa rin pong proseso ng husgado, pero magagawa na yung proyekto habang sila ay nasa ilalim ng tinatawag na litigation. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, Dos
por dos. Dos por dos. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit Araw po ngayon ng Lunes, January 19, 2026. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, Cabral Files, bubusisiin ng Blue Ribbon sa pagpapatuloy ngayon ng hearing sa flood control scandal. Dating DPWH Secretary Manny Bonoan, balik Pilipinas na. Public Works Secretary Vince Dizon, halos napamura na nga sa lakas ng pag-uga ng isang tulay sa Kamsur habang ini-inspeksyon ito. Kamara target na baguhin ang kanilang impeachment rules. Paghahanap sa mga natabunan ng gumuhong landfill sa Cebu, tinapos na. Nasawi sa insidente, nasa 36. At nagtitinda ng gulay, binaril habang naka-FB Live sa Taytay, Rizal. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Bago lang tayo magbalita, mamigay muna tayo ng kwarta. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. May nanalo na! Yan sa barangay 188 Arpapa, Tondo, Maynila. Sherwin, go, go, go! Tayo na. Magandang umaga, Jerry. Talaga, ha? Dito kasi sa bleacher ng Barrio Obrero. Tingnan mo naman, oh. Cut! Ito lang ang... Direct, cut! Oh. Action! Dito sa bleacher, sa barangay Barrio Obrero, tingnan mo naman, napakasarap mahiga. Kasi ang ganda-ganda ng bleacher nila, kapag manonood ka ng basketball, ayun, pakita mo yung basketball court. Oh, yan, may mga nakaparada lang. Pero masarap dito tumambay. Basketball court ba talaga yan o parking? Parking yata yan eh. Hindi, basketball court yan. Mamaya, aalis na, papasok ng mga may kotse dyan. Ganon. Mamaya, andito yung mga... Double purpose. Oo, andito yung siga ng shooting sa Barrio Obrero. Maglalaro na yan mamaya dito. Pero isa sa mga siga dito sa Barrio Obrero, maaga pa lang, nag-iikot na para mag-deliver ng mga dyaryo. Tatay, pangalan mo? Ian De Los Santos po. O kasi parang announcer po ba kayo? Ano yun, pare, anong... Magandang umaga. Anong pangalan? Magandang umaga. Parang kaboses ni Fernan Gulapa eh. Apo. Ano pangalan, kuya? Ian De Los Santos po. Ian. Ano ba mga balita ngayon, Ian? Apo. Yung mga diniliver mong balita. Yung mga ano po, yung sa flood, ano po, yung scam po na nangyari po. Yung bang mga dyaryo mo? Ano bang mga dyaryo na dinideliver mo? Ano po, Bulgar, bulletin, yan, yun po, yung mga maliliit. Mga letter B lang, Bulgar, bulletin. Alphabetical lang yung mga dyaryo yung dinideliver ni Kuya Ian. Pag letter C na, bukas na yun. Bukas na. Si Kuya Ian, tingnan mo yung kanyang radyo, yan, yung kanyang pinagamit
sa kanilang bahay sa pag-inig. Parang mini component din pala. Wag mo na kaya siyang bigyan ng mini component. Wag na natin bigyan ng mini component. Malapit lang ang bahay niya dyan. Ito lang yung katapat lang. Diyan sa may poste. Kaso pag nandiyan ka sa tapat niyan, may interference. Ang lakas ng kuryente. Dahil sa kuryente. Yun ba ang ating word of the day? Interference? Shutdown po. Shutdown, kabisado. Ayos. Talaga. Dahil, yung pera na ito pala. Tutulog-tulog kasi. Dahil sa magaling kang makinig sa DZRH. At sino pa mo sa tuwing umaga? Una po si Jerry Ba po, tsaka po si Katon Ying. Si Boy Gonzales. Si Boy Gonzales. Opo, si Kaboy po, taga rito. Si Boy Gonzales ang paborito niyong vlogger dito sa Barrio Obrero. Pagka hindi mo paborito si Boy Gonzales, itarahin ka na. Dahil paborito mo si Boy Gonzales at ang 2x2, eto meron kang 1,000 pesos. Maraming salamat po sa 2x2 po. Talagang malumanay magsalita. At nakuha mo ang ating word of the day. Eto, meron kang mini component. At syempre dahil malapit ang Chinese New Year, eto meron kang medianoche para sa Chinese New Year, ang DZRH Grocery at ang pinakamalaki, pinakabago, pinakababango, pinakamapula, ang Pride with Fabric Conditioner Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan. Kaya naman sa lahat ng labahan mo, ubos yan. Maraming salamat po. Unang-una po sa 2x2 po. At sa DZRH po. Ito po. Thank you. Dati ka bang pare? Para pare magsalita. Kami magmimisa na to si Kuya Ian. At sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH. Baka kayo na susunod dating winner sa DZRH Pasko Panalo promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bat Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:16 ng umaga, 7:16. Natagpuan na ang huling nawawalang biktima sa pagguho ng bundok ng basura sa isang pribadong landfill sa barangay Binaliw, Cebu City. Ayon kay Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council Chairman David Tumulak, natuklasan ang mga labi ng ika-36 na biktima bandang alas 5:45 sa Quadrant A ng landfill facility. Samantala, sa 18 sugatan, 14 na ang pinayagang makauwi habang 4 ang nananatiling nakakonfine sa ospital. Tiniyak ng landfill operator ang tulong sa mga pamilya ng biktima at pakikipagtulungan sa investigasyon. Nangako naman ang Pangulong Bongbong Marcos na pananagutin at ng pananagutan at transparency sa isinasagawang investigasyon. Ang nangyari dyan, no? Ilan ang, so ang death toll ay 36 kumbatsero. Tapos ang mga sugatan ay 18. 18. Marami din. Samantala, sa pool sa Facebook Live ang pamamaril sa isang 23 anyos na babae sa Taytay, Rizal. Ayon sa pulisya, nagbabantay sa tindahan ng gulay ang biktima habang nagla-livestream nang mangyari ang insidente pasado alas 7 ng gabi. Magdadalawang oras na ang FB Live ng biktima nang bigla siyang lapitan ng suspect na nakasuot ng mask at nakasombrero, tsaka siya pinaputukan sa ulo. Mabilis naman tumakas ang gunman habang agad ding naidala sa ospital ang biktima. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang follow-up investigation at manhunt operation laban sa suspect. 7:18, napamura si Public Works Secretary Vince Dizon sa labis na pagkadismaya sa dinatnang kalagayan ng Mauka Bridge sa Andaya Highway sa Camarines Sur. Kasunod ito ng ginawang pag-inspeksyon ng kalihim sa naturang tulay kung saan personal nitong naranasan ang lakas ng pag-uga na parang lindol dun sa Mauka Bridge habang dumaraan ang isang malaking truck na may kargang mga bakal. Kaagad na ipinag-utos ni Secretary Dizon na i-assess at ipaayos ang nasabing tulay para maiwasan ang bantang dala nito sa mga motorista at residente. Oh my gosh! Ayun, lakas nga, no? Paano ko nakasabay na yung lapintan yan? Baka naman gano'n talaga yung disenyo nun. Puta. Ay, nagmura pala talaga. Kaya pamura na.
can even feel it. Malilit lang, malilit lang. I can feel it. Ganun talaga yung ibang mga kulay. Para may shock absorber yung tulay. Parang ganun. Baka pinatutunayan lang nung tulay na kahit po may lindol, matibay po yung... kaya kong sumayaw. Kaya kong ganun talagang disenyo. Hindi ibig sabihin ay sira. Pero yung siguro nung naramdaman ni Secretary, kakabahan ka talaga. Ayan o, kita mo. Ayan, nakita mo, sumasayaw eh. Ay, nako. Secretary Vince Dizon. Sa ibang balita, target ng Kamara na i-revise ang kanilang impeachment rules para makabuo ng selyadong kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y habang hinihintay pa ng mababang kabulungan ng pasya sa inihain nilang motion for reconsideration na humahamon sa deklarasyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay VP Inday. Ayon kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, kailangan bumuo ng Supreme Court proof na mga panuntunan para masigurong lahat ng mga susunod na impeachment cases ay airtight at naaayon sa malinaw na guidelines. Pagbibigay din naman ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, ang naging ruling ng Supreme Court sa impeachment ni VP Sara noong nakarang taon ay nakabatay sa technicality at hindi sa mismong nilalaman ng reklamo. Bubusisiing maigi ng Senate Blue Ribbon Committee ang tinaguriang Cabral file sa pagpapatuloy na investigasyon ng komite sa flood control mess ngayong araw. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, hihirit siya sa mga kinatawan mula DPWH na ma-authenticate ang kopya ng Cabral documents na hawak niya at ng iba pang mga personalidad. Sinabi ni Lacson na upang matiyak ang pagiging patas ay hindi isasama sa records ng Blue Ribbon Committee ang anumang dokumento na hindi authenticated ng komite o ng DPWH. Samantala, inaasahan namang haharap sa pagdinig ng komite si dating Public Works Secretary Manny Bunoan na kababalik lang ng bansa kahapon ng umaga. Kinumpirma ng Bureau of Immigration na nakabalik na nga sa bansa si dating DPWH Secretary Manny Bunoan ilang linggo matapos siyang isangkot sa multi-billion peso flood control scandal. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, dumating si Bunoan kahapon ng umaga nang walang kasama, sakay ng China Airlines mula sa Taipei habang nasa ilalim ng Immigration Lookout Bulletin Order na may kaugnayan sa flood control mess. Umalis si Bunoan patungong Amerika noong November 2025 upang samahan ng misis na sumailalim sa medical procedure. Kabilang ang dating DPWH Secretary sa inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure na sampahan ng kasong administratibo at kriminal matapos idawit sa maanumalyang flood control projects at sa kaugnayan nito sa isang kontratista sa Bulacan. Alas 7:22 ng umaga, susunod! Ito po! Naku, sino kaya itong magaling na aktor at dating karelasyong aktres? Ang muli daw nagkatikiman. Tikiman? Nagkatikiman. Tikiman lang? Nagkatikiman. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Kityam Biapsahon, 7:23 ng umaga. This time check is brought to you by Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang pahit, kinis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS.
Wow, ang saya. Isang barangay na labada? Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Now we are unboxing MXV coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid! White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
balita sa showbiz. Magandang dilag, puso ko yung nabi. Hoy, magandang umaga kay Kong Domeng Mariano. Kong Domeng. Kong Domeng. Kumusta na po kayo dyan sa Zambales? Zambales. Si Governor Jun Ebdane. Kumusta ba? Kumusta ba si Governor? Kabidahan natin. Para ako. Macho pa ba? Macho pa rin? Oo, malaki pa rin? Muscle pa rin eh. Parang katawan? Iba talaga pagka nagwo-workout. Naalala ko tuloy nung election eh. Nagbabarbell yata yan si Governor Ebdane. Importante yun. Yung bang habang sabi nga niya, malungkot nung panahon ng kampanya, nakita ko minsan sa isang restaurant eh. Sabi ko, bakit naman? Lagi niya ako napupuyat eh. Bakit po? Hindi ba wala naman kayong kalaban? Oo nga eh. Yun nga dahil napupuyat ako sa Netflix. Kapapanood na siya. Dahil walang kalaban. Walang kalaban. Kaya habang nanonood siguro, may habak na dumbbell na ganyan. Parang dapat ganun ha. Siguro yung mga nanonood ng yung bang walang magawa sa buhay kundi manood lang, baka pwedeng humawa kayo ng kahit na para lang may nagagalahon nyo yung braso ninyo. Totoo yan. Kailangan din natin gawin yan. At pati yung mga mobility exercises, pwede naman gawin yun habang nanonood eh. Pwede. Para hindi nagiging stiff ang muscle natin. Pero yung iba naman kumbatsero, speaking of being stiff, kapag nanonood, talagang gamit yung muscle kasi may chicharon. Yung bibig, yung muscle sa bibig ang gamit na gamit. Ay, Kasoji Jimenez. Ay, sila raw ni Ka-Aide, kahit na laging nakatutok sa DZRH, hindi naman sila ngumunguya ng kung ano-anong chichirya. Pero birthday pala daw ngayon ni Ka Jun Manzanilla. Ang mister ng kanyang anak na si Zia. At happy birthday Ka Jun Manzanilla at papa nila Faye at Ray ng lokal ng Okinawa, Japan. Ayun, happy birthday. Umaga kay Kuya Arthur Fermin dyan sa Japan. Talagang matagal na sa Japan. Matagal na. Kanang Japanese to si Saan ba sila sa Japan ngayon? Mukhang nandito na sila sa distrito ng Nagoya. Doon natin unang napuntahan yun eh. Bumalik siya ulit doon. Doon sa area. Isang distrito na yata yun ngayon eh. Yung Nagoya. Kuyang Boss Eric Dimakulangan. Siya raw 30 push-ups daily. Wow, galing Hindi baka naman gayahin ka ni Attorney GM Santiago niyan. GM Santiago. Magandang morning kay Kuyang Alejandro Mabagos ng Sydney, Australia. Kuyang Jerry Haspio. Kumusta ba yung kukumustahin ko pala yung kanyang resort dyan sa Chaong, Quezon. Ito na pala. Pinadalhan na pala tayo ng video. May video na. Napakaganda dyan. Kay Secretary Conrad Estrella, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat sa pagpasyal nyo sa ating mga magsasaka dyan sa San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija. Pinuntahan ng mga taga Nueva Ecija. Masayang kasama niya si Senator Dante Marcoleta. Kaya yung kambing na inihanda nila doon, yung papaitang kambing, sinampali o kambang kalderetang kambing. Ako naman. Marami. Sana nakakapagtakam tuloy. Alam niyo, iba yung lutong papaitan ng Nueva Ecija. Parang sinampalukan nyo. Tsaka talaga yung papaitan nun, puro dumi talaga ng kambing yun. Hindi ba? Hindi, yung Nueva Ecija, ibang magluto ng papaitan. Yun yung galing sa Bituka mismo. Sa Ilocos yun. Nueva Ecija, iba kami magpapaitan. Sino kaya itong magaling na aktor? Kuya Boy Fabian, Ate Lani Fabian. Katoy B, Annabel Tapalya. Kuya Obet Imperio, Ate Gigi, andito. Hulaan nyo na, sino tong magaling na aktor? Kaselo, pag nahulahan mo to, Kaselo, may premyo ka. Kaselo Lagmay. Magaling na aktor, saka yung dati niyang karelasyong aktres na hiwalay na rin sa mister na aktor, ang muli daw pong nagkatikiman. What? Oo.
Kaya nga, in-unfollow pala nung girlfriend niya, itong si aktor. Ganun ba? Sila ba yun? Yung pala yan? Nahulaan May mo nangyari agad. palang ganun. Yun ang sabi. Sus Alamin nga Maria natin Joseph. ang detalye ng showbiz balita na ito. Mula sa ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, Katunying at Ka-Jerry. Well, bago ko makalimutan, batiin ko muna, tagpapasalamat muna talaga ako kay Engineer. Ayan na. Talaga naman. Engineer John Mercado. John Mercado, ha? Ng PLDT. Bakit? Sabay, napakaganda ng aking ngayon, Wi-Fi. Wow. Maraming salamat. Ilang Mbps na yan? Salamat ako rin si Mr. Alex Malorca ng head ng North Manila PLDT Customer Service Zone. Talaga. Ikaw natin text ngayon, hindi na ako pag magpapabate Grabe ha. Ni Engineer John Mercado Salamat. But anyway, nag-unfollow na nga sa isa't isa ang kasalukuyang mag-jowa na nagtataka ng marami. Anong dahilan? Walang kumpirmasyon, walang sinasabi bakit hiwalay na ba talaga ito. Pero may mga lumalabas na balita ngayon na itong si aktor at ang dati niyang jowa ay muling nagkikita. Kaya yung nag-unfollow na sa isa't isa, yung aktor saka yung girlfriend niya. Ganun. Sino nga itong aktor na to? Sabihin ko ba? Baka lang makalusot. Sabihin ko ba? Ayan. Tapos, ito naman si actress naman na dating jowa niya, nako, mukhang may nangyayari. Mukhang laging nagkikita ngayon. May anak ba sila? Tapos, ito na ngayon yun. Kaya naman pala, itong si aktresa ay happy ngayon dahil mukhang inlababo na naman siya sa dati niyang naging jowa. Kaya itong si aktresa na dati rin medyo nakipaghiwalay din ito sa kanyang asawang aktor. Yun. At ang usap-usapan nga, yun nga, mukhang nagkabalikan. Mukhang magkakabalikan dahil in good terms na naman sila. Dati-rati kung ano-ano mga sinasabi nitong si aktresa laban sa dati niyang jowa, pero ngayon super puri niya kapag ito ay napapag-usapan. Ganun talaga ba't nga ba ganun? Sabi nga Tita Morley, love is sweeter the second time around. Parang parang ganun na nangyayari ngayon. Pero pag yung dating in love sa isa, pag nag-away, naku, lahat ng lahat sasabihin. Lahat ng baho. Kaya nga masasabi ko lang dito, ingat. Nauna ka pa. Hindi naman kami nanghihingi ng clue. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Oy, Kuya Elmer Ngo, magandang morning. Magandang morning. Oy, maraming salamat pala sa mga nakahuntahan natin nung isang araw. Maganda ba yung mga kanta ni Joey G? Si Joey G. Si Joey G, ano? Dating Side A. Wala na ba yung band nila talaga na Side A? Wala na akong bachero. Parang naging Side B na. Side B na. Kaya siya na lang, si Joey. Sino ba naman ang hindi mapapakanta doon sa kanyang Forevermore, ano? Ay, baka kailangan nyo ng palitan yung bubong ng inyong mga bahay, ha? Buti na lang, may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganting bubong na matibay na, makulay pa, Mag-Jerry-Lum pre-painted ka na. Good morning ulit kay Kuyang Romel Sitin at kay Kuya Kenneth Sitin. Kuyang Romel and Kuyang Kenneth. Magandang morning. Magandang morning. Kayo ba yan dyan ngayon sa ASEA at lumalanghap ng
Iba talaga yung simoy ng hangin sa dalampasigan. Maraming gumagaling dyan, kumbatsero. Yung mga may respiratory diseases, yung mga inuubo, sinisipon. Marami rin na nagpupunta dito sa dyan, sa may Ross Boulevard, sa Dolomite Beach. Ayan, maglalakad-lakad ka lang doon sa may dalampasigan. Lalo yung ganitong oras, kumbatsero. Tapos may mga magmamasama-sahe dyan, papahirang ka ng mainit na langis sa likod mo, di ba? Sarapan na. Para na mga nakakaingit yung minamasayan. Uy, niyayanig po ngayon ng Cherry Auto Philippines ang 7-seater hybrid SUV market sa paglabas ng all-new Tigo REV Luxury Edition. Starting at just 1,528,000 pesos, hatid ng all-new Cherry Tigo REV Luxury Edition ang high-tech na features, pogi at moderno ang itsura, at syempre sulit na sulit sa alaga. Ito ang tunay na game changer sa segment na ito. Kuya Edwin meron tong 1.5 liter turbo engine at ipinagmamalaking Cherry Super Hybrid system. Meron din itong 1,400 km na combined EV at hybrid range. Kaya kahit round trip pabikol, kayang-kaya. Ayan, at alam mo ba, Colonel Moy Pagaduan na ngayon ay nandyan sa Aulo Dam, marami rin itong safety features tulad ng 14 Advanced Driver Assistance System kasama ang adaptive cruise control at 540 degrees camera. Kaya Kuyang Arnold Balita, handa ka na bang mag-upgrade? Subukan na ang Cherry Tigo REV Luxury Edition. Bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto Philippines dealership at i-test drive ang all-new Tigo REV LE. Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Ayun, sandali po lamang, 7:41. This time check is brought to you by Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke, hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, Kilig to the Bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento. Tamperna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Ayun, kumbatsero. Alam mo bang hindi lang itsura ang dahilan kung bakit dapat bantayan ng timbang
Kalusugan mismo ang nakataya dyan. Ganun ba? Oo. Kasi kapag sobra sa timbang, tumataas ang risk ng diabetes, heart disease, at kahit arthritis. At pag nagkasakit ka, apektado pati pamilya. Kaya ngayon pa lang, simulan na yung proactive health management, maglaan ng oras sa exercise, at piliin ang tamang nutrisyon tulad ng N+ Gold. Ang N+ Gold ay isang nutritionally balanced meal alternative. May 230 calories lamang po ito bawat baso, pero puno ng protina, healthy fats at vitamins and minerals na kailangan ng katawan. Kaya kung may senior kang magulang o ikaw mismo gustong kontrolin yung timbang, timplahan ng N+ Gold. Isang simpleng paraan para alagaan ang kalusugan. Yan ang tunay na tanda ng pagmamahal. Ipakita ang tanda ng inyong pagmamahal with N+ Gold. Available sa Mercury Drugstores at iba pang leading drugstores nationwide. Flash Report. Flash Report! Sunog na naman! Kanina sa Mandaluyong, ngayon naman sa Tondo, Maynila. Ito si RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Dito naman sa Texon Street sa Tondo, Maynila, ay sumiklab din ang sunog sa isang residential area. At nag-responde kagad ang mga Texon, malapit sa Blooming Treat lang yan, boy. Kung maggaling ka ng Kirikada, Jerry, ay malayo pa, maglalakad ka pa sa kalye ng Texon. Malapit kasi dyan si Big Lima, dyan sa may Texon o Roqueta. Iba pa yun. Ibang lugar yun, kabilang side. Iba pa yung lugar ni Big Lima sa Texas, Santa Cruz naman yun. Ito naman nasakop ng Tondo. Okay. Sumiklab nga yung sunog sa isang residential area dito sa Texas Street sa Tondo, Maynila. Ang tabayan ng mga palap dito sa nangyari sunog sa nabanggit na lugar. Ito si Boy Gonzales para sa Disyari Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy! Ay, Doc Carol Duca, yung kanila palang anak na si Zarina Dorothy Duca ay kasama sa mga pumasa sa bar, kumbatsero. Congratulations! Sa UP College of Law, si attorney na ngayon, Attorney Zarina Dorothy Duca, congratulations! May follow-up report si RH sa 52 Edniel Parosa sa sunog sa Mandaluyong. 52 Edniel Parosa, come in Edniel! Higit isang oras nang inapura itong mga bumbero, itong sunog dito sa area ng Mandaluyong, pero lumalabas ngayon parang lumalala pa itong apoy. Iniakyat na sa ikatlong alarma ngayong oras na ito. Doon sa una nating informasyon, Jared Anthony, nasakop ito ng Barangay San Jose. Sabi ng ating mga kausap dito, mga residente, ay boundary pala ito ng Barangay Addition Hills na matagal ng o dating na bibiktima ang mga sunog. Panikala makatabi itong mga residential building, mga bahay. At ito nasa harapan natin, mukhang light materials itong ating nakikitang dinidilaan ng apoy. Ay napakaitim pa rin itong usok. Tanaw mula pa lang doon sa may malayo, sa may area ng San Juan at Camp Crame, hanggang dito sa pinaka-area kung saan na ito nasusunog. Yung Acacia Lane, kung pamilyar yung ating mga kababayan doon sa Acacia Lane mula Shaw Boulevard, hindi na masyadong madaraanan ito at asahan nyo na yung pagbagal, pagsikip na dami ng traffic sapagkat yung mga bumbero, kasama na yung mga volunteer at yung ating mga medical personnel ay nandun na, nakahilera. Sinasabi ko sana, lapitan ko lang. Sir, sa DCRH po, nasa likod mo na yung sunog, nasa likod na ng bahay mo. Apo, nandun na po sa likod ng bahay natin, sir. Ikaw na makakita nito ako. Apo, ako po nang nakakita. Tapos, pader na lang po yung pagitan namin. Ano yan, yung mga gamit nyo nasa na? Nailabas na po, sir, nailabas na. Yung mga kasama kayo sa bahay. Meron po, parang kompleto kami sa bahay. At itong lugar nyo, San Jose ito. Pero yung lugar ng sunog dito sa likod nyo, ito nakikita natin ngayon. Ano sir, Barangay Addition Hills po. Kabila, pader lang po yung pagitan. Bigtas naman, wala mga nawawala dun sa mga kakilala mo, kapamilya mo. Wala naman po, kompleto kami sa bahay. Ito nga sir, anong nakita mo kanina? Pag gising mo po, bumili ako ng sigarilyo. Paglingon ko, makapal lang usok po sa likod ng bahay namin. Kaya nagsisigaw na po ako. Yun, nagising yung mga tao. Kaya nabulabog lahat. Ang tao naman siya. Jacinto Gabriel po.
Jacinto, thank you sir. Thank you. Si Sir Jacinto Gabriel, siyang isa doon sa mga una nakita at ito nga, nandito na sa likod ng kanyang address. Itong napakalaking apoy dito sa Boundary Edition News at San Jose sa lungsod ng Mandaluyong. Ako naman si Edniel Parrosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Ediel. At binabati lang ni Kuyang ni Boss Eric Dimakulangan. Ito si Attorney Lolit Solis. Tinan mo nga naman si Attorney Lolit, pero yung original pumanaw na. Oo nga, ito si Attorney Lolit Solis. At si Attorney at saka si Winnie Santos. Binabati po kayo ni Eric Dimakulangan. Mga bagong abogado yan. Oo. Mga bagong abogado. Binabati naman natin si Mayor Joy Belmonte, Kumbachero. Mayor Joy! Na-appreciate na ng mga tao yung car-free Murato kapag araw ng linggo. Pag Sunday. Ang daming tao. Dapat talaga, Kumbachero, yung mga lugar kagaya ng Murato, na maraming mga restaurant, kainan. Baka pwede kahit hindi lang linggo yan. Baka pwedeng dagdagan ng araw yan, mag-allocate na lang ng isang lugar kung saan pwedeng mag-park yung mga tao. At yun namang Murato, dulo-dulo niyan Lakad lang, ang lapit lang yan Ang lapit lang, pag nilakad mo. Mula lang doon sa Timog hanggang doon sa Del Monte, doon sa Roses. Ang lapit lang, Pwede, andun yung mga restaurant. Pagka nilakad mo yan, exercise pa ng mga tao at may ikayat yung mga kababayan. Wag na rin paparadahan yung mga harapan ng mga establishmento. Para lakaran ng tao. Napakalaking bagay niyan na Kumbachero para sa ating mga dapat gayahin yan ng iba pang mga LGU. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. RH15 at RH14, kayo na ang susunod mamaya. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat.
Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Meron tayong update sa mga ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos. Meron daw pong natuklasan ng Pangulo na natural gas dyan sa Palawan. Aba, bago yan. Bago yan RH14, Let Narciso. Coming Let! Jerry mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ang nag-anunsyo sa natuklasang panibagong natural gas na tinawag na Malampaya East 1 o MAE-1. Natagpuan daw ito sa 5 kilometro silangan ng kasalukuyang Malampaya Field. Ayon kay Pangulong Marcos, tinayang mayroong 98 billion cubic feet na gas sa MAE-1 o katumbas ng halos 14 na bilyong kilowatt-hour ng kuryente sa isang taon. Ibig anyang sabihin na makakapag-supply ito ng kuryente sa mahigit 5.7 milyong kabahayan, 9,500 gusali o halos 200,000 paaralan sa loob ng isang taon sa mahabang panahon. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. Aside from the natural gas, the discovery also includes condensate, which is a high-value liquid fuel. This additional resource can help support the government's efforts for the stabilization of our power supply. Ipinagmamalaki rin natin na Pilipino ang nanguna sa drilling na ito. Higit sa lahat, natapos nila ito na walang aksidente o environmental incident. MAE-1 is the first milestone under the Malampaya Phase 4 drilling campaign. Si Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Let, papunta daw ang Pangulo sa Antique? Oo, may biyaheng Antique ngayon si Pangulong Marcos para sa inaugurasyon ng pinalawak at pinagandang Antique Airport. Mayroon din siyang biyahe sa Negros Occidental para sa ilan pang mga aktibidad. Ayun, tinitingnan ko tong bagong Antique Airport. Ang laki na ipinagbago talaga. Mukhang, mas malaking terminal building. Tapos yung seating capacity, runway, pati runway pala, pati tower pala. Runway. Aba, umaasenso yung mga taga-Antique Sa San Jose to, sa San Jose Antique. Wala ba mga lumilipad-lipad dyan sa parte niyan? Sa Capiz yun. Aeroplano, meron. Sa Capiz na yung sinasabi mo, hindi na kailangan ng aeroplano. Joke lang yun, yung mga taga-Capiz, Senator Mar Rojas, joke lang po yun. yung mga manon. Totoo ba yun, Let? Totoo ba yun? Taga saan ka ba, Let? Taga Mindoro ako Mindoro, wala. Matagal na nating naririnig yun, pero actually kasama na nga yun sa sa tourism doon. Talaga. Oo. Maka-experience ka ng lumilipad-lipad. Tapos yung nilalagyan. May doon, may mga ibinibentang yung maliliit na bote na kung ano-ano. Oo. Totoo pala. Kasi nga kasama na sa paniniwala nila. Pero hindi pa naman ako nakakita nung pumunta ako doon. Wala ako nakita. Hindi ka kasama sa Antique? Hindi. Si Presidente lang at karamihan ay local na. Local media na. Kasama raw si Secretary Banoy Lopez, tinatawagan namin Ang sabi ba naman wag kang magulo, andito ako sa Antique. Busy ako, busy. Busy sila, busy. Thank you, Let. Balik sa inyo Katonying, Ka-Jerry. Ihabol na nga natin si RH15 Giselle Ricaport dahil meron daw mga jeepney operators ba to?
Sasali na sila sa consolidation. RH15, Giselle Ricaport. Coming, Giselle! Magsasagawa ang pagkakaisa ng mga samahan ng chopper at operator nationwide o yung grupong pisto na mas filing para sa renewal ng provisional authority ng mga unconsolidated na jeep. Sabi sa DZRH ni Pisto National Coordinator Cirilo Latoreno, humigit kumulang 300 operator ang makikiisa dito, kabilang yung mga miyembro nila sa Pasay City. Bago ito, magsasagawaan niya sila ng kilos protesta sa tapat ng tanggapan ng Department of Transportation at saka tutungo doon Transportation, Franchising and Regulatory Board. Sabi ni Latoreno, ipapanawagan din nilang ibalik yung 5 taong prangkisa at isusulong yung rehabilitasyon sa mga ipinapasada nilang sasakyan. Hanggang sa ngayon, sinabi ng opisyal na nakabinbin pa rin sa Korte Suprema ang hirit nilang temporary restraining order laban sa implementasyon ng Public Transport Modernization Program. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Napakabilis ng oras. Thank you, Giselle. Oras ka Jerry Labasan, Aya Jalom Tang. Pwetyam Konggohun. Alas 8:05 na. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan. Susunod na. This time check. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle, at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya! Isang barangay na labada? Puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan! Hello, pahinga!